Gabi na nang makaalis ng opisina si Letty. Pinag-overtime kasi siya ni Mrs. Ramos, ang immediate boss niya, upang hanapin ang lahat ng files ng mga designs ng mga bedroom furnitures ng kumpanya sa data stock room. Ipinapahanda raw yun ng designs department dahil ipepresent daw iyon sa magiging bagong head ng mga to na kasalukuyang nasa Europa pa at darating sa bansa sa susunod na buwan. Nang makarating si Letty sa tapat ng bahay nila, ay napakunot noo siya nang makitang madilim sa loob. Kahit gaano siya kagabi umuwi, ay palaging iniiwang bukas ng mama niya ang ilaw sa sala ng bahay nila. Malabo namang wala ito sa bahay nila dahil mula nang biglang umalis ang papa niya ay hindi na ito naglalabas masyado ng bahay nila. Imposible ring brown out dahil may ilaw ang ibang bahay sa subdivision nila. Hindi kaya may nangyaring masama dito? Sa naisip ay nakaramdam si Letty ng kaba at nagmamadaling binuksan niya ang gate. Pagkatapos ay patakbong lumapit siya sa pinto ng bahay nila at nagmamadaling binuksan yon. "Ma!" Pasigaw na tawag niya sa kanyang ina nang makapasok siya. "Letty, ano ka bang bata ka? Huwag kang sumigaw." Mahinang saway ng boses ng mama niya. Kinapa niya ang switch ng ilaw at pinindot yon. Kumalat ang liwanag sa sala nila. Nalaki ang mga mata niya nang makitang naroon ang mama niya at ang kanyang ama. "Pa?" Mangharing tawag ni Letty dito. Taon nang nakalipas mula nang huli niyang makitang papa niya at hindi niya alam kung makakaramdam siya ng saya na naroon na ito. Pagkagulat sa bigla nitong pagsulpot o inis dahil bigla itong nawala at inatang sa kanyang pagbabayad ng mga utang nito. Sa huli ay tila ipinako si Letty sa kinatatayuan niya habang nakatitig dito. Mas pumayat ito at tumanda kaysa nung huli niya itong makita. Mas lumamang ang pagkakaawa niya sa itsura nito kaysa sa iba pa niyang emosyon. Sabay pa siyang sinaway ng mga to. "Huwag kang maingay, Leticia, at isara mo pintuan, dali." May hinang utos ng papa niya. Tinikom niyang bibig at tumalima. Pagkatapos ay lumakad siya palapit sa mga to. "Saan ka nagpunta, papa? Bakit ngayon ka lang umuwi? Pinag-aalala mo kami ni mama. At alam mo ba kung ilang beses na kaming pinuntahan na mga pinagkakautangan mo tinakot na magbayad?" Dere-derechong sabi ni Letty dito. Bumakas ang guilt sa mukha nito. "Pasensya ka na, anak. Kung hindi ako umalis ay mas lalo lamang kayong madadamay sa katangahang ginawa ko sa buhay ko. Alam ko na ikaw ang umaako ng mga problemang ginawa ko, anak. I'm really sorry, Letty. Hindi ko na talaga uulitin ang ginawa ko." Hinging paumanhin ito. Napabuga siya ng hangin at napasalampak ng upo sa one-seater. Nakatapat na kay nauupuan ng mga to. Ano pa nga bang maaari niya sabihin kung humihingi na ito ng tawad na gaya nun? Kahit na anong gawin niya, hindi na mababago ang katotohanang lubog sila sa utang. Isa pa ito pa rin ang kanyang ama, bukod naman sa pagkakalulong sa bisyo nito, ay naging mabuting ama naman ito sa kanya. "Pa, naintindihan ko na nagsisisi ka na sa nangyari. Pero sana lang sinabi niyo kung nasaan kayo para hindi kami nag-aalala, lalo na si mama. Para kung paano na lang tayo makakabayad ang poproblemahin ko." Napapagal na sabi ni Letty. Tumikim ito. Tungkol sa bagay na yan, iha. May paraan para mabayaran ang lahat ng utang ko at muli kong maitaguyod ang negosyong iniwan ng lola mo kahit na papano. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon na ako ng lakas ng loob na bumalik dito, sabi nito. Napadiretso si Letty ng upo at napatitig dito. Bahagya siyang nabuhayan ng pag-asa. "Paano ho?" tanong niya. Nagpalitan ng tingin ng mga magulang niya. Bigla'y nawala ang pag-asang kanina'y nararamdaman niya. Base sa paraan ng pagtitinginan ng mga to, ay nababahalang ekspresyon sa mukha ng mama niya, ay mukhang hindi niya magugustuhan ang sasabihin ng papa niya. Nag-iwas ang tingin ng mama niya. "Letty, patawarin mo sana ang papa mo," pahikbing sabi pa nito. Tuluyan ng kumabog ang dibdib niya. Ano ho bang paraan niyang sinasabi niyo?" tanong niya. Ibebenta ba siya ng papa niya sa sindikatong pinagkakautangan nito? Ganun na ba ito kadesperado? Muling tumikim ang papa niya. "Well, you see, nang mga panahong umalis ako hindi naman ako nagtatago lang. Humahanap ako ng mahihiraman ng perang pambayad sa kanila." Panimula nito. Gusto ni Letty na sabihin dito na kapag ganun ang ginawa nito ay wala rin namang magbabago sa sitwasyon nila. May iba lang ang taong pagkakautangan nila, pero nanatiling tikom ang bibig niya. Noong nakarang linggo,
Lamang ay aksidente kong nakita ang Lolo Melmo. Natatandaan mo ba siya, Iha? Siya yung matalik na kaibigan ng Lola Cristina mo. Tumango si Letty. Natatandaan niya nga na meron siyang tinatawag na Lolo Mel mula pa noong magkaisip siya. Noong buhay pa ang Lola Cristina niya ay palaging naroon si Lolo Mel kapag kaarawan nito. Hindi na niya masyadong matandaan ang mukha nito, pero ang dahilan kung bakit hindi niya nakakalimutan si Lolo Mel ay dahil sa mga bulaklak na lagi nitong dala para sa lola niya at mga maliliit na gamit para sa dollhouse niya na lagi nitong binibigay sa kanya. Humingi kayo ng tulong kay Lolo Mel? Tanong ni Letty. Nang tumango ang kanyang ama ay kahit papaano nakahinga siya ng maluwag. Kung si Lolo Mel ang tutulong sa kanya ay siguradong hindi naman sila madedehado. Sa pagkakatanda niya ay mabait ang matandang iyon. Muling tumikim ang papa niya at nagpatuloy sa pagsasalita. Sinabi ko sa kanyang sitwasyon natin at kahit sinermonan niya ako at nagalit siya sa akin dahil sa ginawa ko sa pinakamamahal na negosyo ni mama ay tinanggap ko yun dahil alam kong mali ako. Mabuti na lamang at kahit nagalit siya ay nangako siyang tutulungan niya tayo. He offered to pay all my debts. Bukod doon, sinabi nito na bibigyan niya ako ng puhunan upang muling buhayin ang negosyong iniwan ni mama sa akin. Tumigil ito sa pagsasalita at tumingin sa kanya. Maging ang mama niya ay nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Anong kapalit? Mahinang tanong ni Letty. Nagbuga ng hangin ng papa niya bago sumagot. Kapalit nun. Gusto niyang pakasalan mo yung panganay niyang apo. Mahina ring sabi nito. Nalaki ang mga mata ni Letty sa pagkamangha. What? Magpapakasal ako sa isang lalaking hindi ko kilala? Absurd! Marahas na sagot niya, namutla ang papa niya. Ang mama niya ay tuluyang naluha. Well, nabayaran na niyang mga utang ko't naibigay na niya ang perang puhunang kailangan natin. Kaya bukas ng umaga ay may darating dito upang sunduin ka't formal na makita ni Don Melchor. Ano? Napasigaw na si Letty at napatayo. Bumugso ang hinanakit niya sa sinabi nito. Parang gusto niyang maiyak sa tila bombang binagsak nito sa harap niya. Pumayag ka ipakasal ako sa kung sino kapalit ng pera? Papa, para mo na akong binenta. In fact, binenta mo talaga ako. How could you do that? Naiiyak sa frustration na sabi niya sa malakas na boses. Hindi siya makapaniwala na matapos ang maraming taon na hindi ito nagpakita sa kanila, ay yun ang ihahatid nitong balita sa kanya. But I don't have a choice. Ayoko nang hinahabol tayo ng pinagkakautangan ko. Ayoko nang nagtatrabaho ka ng gusto para bayaran ang mga utang ko. Ayoko nang mahirapan ka dahil sa kagagawan ko, Letty. Garalgal ang boses na sinabi ng papa niya. Wala siyang naapuhap na sasabihin dito. Frustrated na napabuga siya ng hangin at nasuklay ng kamay ang buhok niya. Lumakas ang iyak ng mama niya. Isa pa'y hindi naman kita ibibigay sa pamilya ng kung sino kung hindi ako tiwalang hindi ka mapapahamak. Mabait at mapagkumbaba ang Lolo Melmo, kaya sigurado kung ganun din ang apo niya. Hindi ka nila pababayaan at hindi mo nakakailanganing magtrabaho ng husto. Nasa edad ka na rin na dapat nag-aasawa na. Ikaw lang ang iniisip ko, Letty, nang pumayag ako sa kasunduang iyon. Maniwala ka sa akin, anak. Namamasa ang mga matang sabi pa nito. Napabuntong hininga si Letty at muling napasalampak ng upo. Gusto niyang pumalaho ng iyak pero kapag ginawa niya yon ay wala rin namang mangyayari. Nangyari ng lahat at wala na siyang pagpipilian kung hindi ang makiayon sa kasal na yon. Kahit na binigla siya ng papa niya ay hindi rin niya magawang magalit sa ginawa nito. Alam niya tulad niya ay nais lang nitong mawala ang mga utang nila at muling mapabuti ang buhay nilang tatlo. Anong oras darating ang susundo sa akin? Tanong ni Letty makalipas ang mahabang katahimikan. 8:00. Huminga siya ng malalim at tumayo na. Kung ganoon, matutulog na ako dahil maaga pala masyado. Matulog na rin po kayo, mama, papa. Good night. Kalmadong sabi niya sa mga ito at lumakad na patungo sa silid niya. Letty, ang ibig mo bang sabihin ay pumapayag ka? Pahabol na tanong ng papa niya. Huminto si Letty at nilingon nito, pilit siyang ngumiti. We don't have a choice, papa, kung nabayaran na nilang utang natin. Kung ang kapalit ay ang pagpapakasal ko, then so be it. Muli na siyang tumalikod at tuluyan na nagtungo sa silid niya. Nang nasa loob na siya ng kwarto, ay pabagsak siyang humiga sa kama. Kahit na tinatanggap ng isip niya na magpapakasal siya sa isang estranghero, hindi yan matanggap ng puso niya. I could not believe I will get married this way. Nagriring ng teleponong pumukaw sa atensyon ni Damon mula sa pagtitik at pagtipa sa laptop niya.
Huminto siya sa ginagawa at sinagot iyon. Sinasabi ko na nga ba't nasa opisina ka pa ring bata ka? Nakalimutan mo bang tumingin sa relo, Damon? Tinig yun ng lolo niya. Sa sinabi ni tinapatingin siya sa wristwatch niya. 12:00 na ng gabi at nagtatrabaho pa siya. Ni hindi niya namalayan ng oras. I will just finish this up, then I will go home. Bakit napatawag ka, lolo, at ganitong oras? An old man like you should be sleeping at this hour. Aniya rito kasabay ng pagsandal niya sa backrest ng swivel chair niya. Ngayong nilayo niya atensyon sa trabaho ay bahagya siyang nakaramdam ng pagod. Kanina pa kita tinatawagan sa unit mo pero hindi ka sumasagot. Kaya sigurado akong nandyan ka. Kailangan ko sabihin sa'yo magpunta ka rito sa bahay bukas bago mag-alas 9 ng umaga, sabi nito. Hindi nag-uutos ang tono nito pero mula pa noon ay kapag may sinabi ito'y tinuturing niyang responsibilidad na sundin iyon. Yun ang paraan niya ng pagbabayad ng utang na loob dito. Okay, but what for? Hindi interesadong tanong ni Damon, pinagpatuloy niyang ginagawa habang nakaipit ang telepono sa pagitan ng tenga at balikat niya. Dahil ipapakilala ko sa iyong magiging asawa mo. Walang gatol na sagot nito, natigilan si Damon. Tama bang narinig niya o nabibingi na siya sa pagod? What? Tumawang lolo niya sa kabilang linya na tila aliw na aliw pa sa reaksyon niya. Hindi ba sinabi ko na sa iyo dati na darating ang araw ipapakilala ko sa iyong babaeng pakakasalan mo? Bukas na ang araw na yon. Napabuntong hininga si Damon, matagal na nga nilang napag-usapan ng lolo niya yon. Nakadikit ng posisyon niya sa kumpanya at posibilidad na pagmamayari nun ay ang pagpapakasal niya sa babaeng napili nito. Pumayag siya sa kasunduang iyon dahil wala naman sa kanya kung sino man ang mapapangasawa niya. Ang mahalagay magawa niya lahat ng naaayon sa plano niya. But this is too sudden, lolo. At alam niyang hindi pa ako pwedeng magpakasal sa ngayon. Getting married will ruin the business. Paliwanag ni Damon dito. Iho, wag mong alalahanin yan. Napag-isipan ko ng mabuting lahat at ipapaliwanag kong lahat bukas. Ang kailangan mong gawin ay magpakita ka sa akin bukas kung hindi si Brett ang ipapakilala ko sa kanya. At alam mo bang ibig sabihin nun, hindi ba? Sabi pa nito, napahawak si Damon sa sentido niya. Si Brett ay pinsan niya. Sa pamilya nila ito ang sumusunod sa kanya sa edad. Ito rin ang matindi niyang kakumpetensya sa kumpanya. Alam niya na kapag si Brett ang ipinakilala nito sa babaeng napilin to, ay siguradong kay Brett nito ibibigay ang kumpanya. Fine, pupunta ako dyan bukas. Sagot na lamang niya. Mabuti naman, o siya, tapusin mo ng ginagawa mo at umuwi ka na. Iyon lang at nawala na ito sa linya. Napapailing pa rin si Damon nang ibaba niyang auditibo. Sa totoo lang ay naku-curious siya kung sinong babaeng gusto ng lolo niya na pakasalan niya. Siguradong galing yun sa kung anong ima-impluwensyang pamilya. O may natatanging katangihan kaya matindi ang pagnanais ng lolo niya na maging bahagi ng pamilya nila ang babaeng yun. Dahil kung hindi bakit kailangang idikit ng lolo niya sa pagmamayari ng kumpanyang pagpapakasal sa babaeng yun. I will find out tomorrow. Hindi pa rin mawala ang kaba ni Letty kahit ilang beses na siyang huminga ng malalim. Nasa sala siya ng bahay nila kasama mga magulang niya tinihintay ang pagdating ng sundo niya. Alam niya na kahit ang mga magulang niya ay natetensyon. Saglit pa'y nakarinig na sila ng tunog ng sasakyan at busina mula sa labas ng bahay nila. Nagkatinginan silang tatlo, tumikim ang papa niya. Ako nang magbubukas ng pinto, sabi nito at tumayo. Naiwan sila ng mama niya. Anak, kung hindi mo makakayang pakisamahan ng lalaki yun ay tutulungan kitang pakiusapan ang lolo Melmo na huwag na lamang ituloy ang napagkasunduan nila ng papa mo. Sabi nitong ginagapang mga kamay niya. Kahit papaano ay gumaan ang pakaramdam ni Letty sa sinabi niyo ng mama niya. Pilit siyang ngumiti. Thank you mama, but I will be fine. Tama naman si papa. Mabait si Lolo Mel kaya sigurado namang mabait din ang apo niya. I will be okay. Bumungtong hiningang mama niya at niyakap siya. Mag-iingat ka. Nasa ganong akto sila nang pumasok na ang papa niya kasunod nitong isang lalaking nakaitim na Amerikana. Dark sunglasses na lang ang kulang dito ipapasa na itong Yakuza. Miss Padilla, hinihintay na ho tayo ni Sir. Sabi pa nito, muli si Letting huminga ng malalim at tumayo na. Nagpaalam siya sa mga magulang niya at kabadong sumunod sa lalaki. Sa labas ng bahay nila may nakaparada ring itim na Mercedes. Napalingon siya sa papa niyang nakasunod sa kanila. Papa, sigurado ka bang hindi mo ko binibenta sa sindikato? Hindi ni Letty napigilang itanong. Kumunot ang noon nito, napalingon naman siya sa lalaking sumundo sa kanya nang tumawa to. Huwag kayong mag-alala Miss Padilla. Hindi sindikatong amo ko, sabi pa nito.
Kahit papaano'y napanatag siya. Nang buksan itong pinto ng backseat ay walang magawang sumakay na lamang siya doon. Tinapunan niya ng huling tingin ang mga magulang niya at ang bahay nila. Nang magsimulang umandar ang sinasakyan niya ay alam niya na malaki ang magiging pagbabago sa buhay niya mula sa araw na yon. Napaawang ang mga labi ni Letty nang ihinto ng sumundo sa kanyang sasakyan sa garahe ng isang ingrandeng bahay. Hindi hamak na mas malaki at mas moderno yon kumpara sa bahay na pamana ng lola niya sa kanya. Nang makapasok siya sa loob ay lalo siyang namangha sa nakita. Tila isang malaking showroom na mga furnitures ang living room ng bahay sa ganda ng mga gamit doon. At ang nakakamangha ay sigurado siyang lahat ng mga gamit doon ay galing sa kumpanyang pinapasukan niya. Sigurado siya doon dahil kakatingin pa lamang niya kagabi ng mga designs na yon. Di yata't suki ng kumpanya nila si Lolo Mel? Maghintay lang ho kayo sandali dito, Miss Padilla. Tatawagin ko lang si Sir Melchor. Sabi sa kanya na nagsundo sa kanya. Nang tumango siya, iniwan na siya nito tumakyat ng hagdan. Muli siyang huminga ng malalim. Kahit papaano'y napawi ang kaba niya. Iniisip niya kung anong klaseng taong apo ni Tito Mel. Nahiling niya na sana'y madali naman tong pakitunguhan kahit na papano. Sana naman. Nasa ganong pag-iisip sa Letty nang makarinig ng sunod-sunod na busina mula sa labas ng bahay. Nagpalinga-linga siya upang tingnan kung may taong lalabas upang buksan ang gate. Pero wala siyang makitang taong lumalabas. Ano bang klaseng bahay to? Ang laki-laki, wala sila kahit isang kasambahay. Nagpatuloy ang pagbusina mula sa labas, hindi siya nakatiis. Pagkatapos niyang igalang paningin para sa kasambahay sa huling pagkakataon ay siya nang lumabas ng bahay. Nakita niyang isang pulang magarang sasakyan sa tapat ng gate at patuloy na bumubusina. Binilisan niya ang pagkilos at binuksan ang gate. Nasundan niya ng tingin ng sasakyan hanggang sa huminto ito sa garahe. Nagsimula na siyang kumilos pabalik sa loob ng bahay nang bumukas ang pinto ng driver's seat ng sasakyan nun at umibis ang isang lalaki. "What took you so long to open the gate?" Malakas na tanong nitong bakas ang iritasyon sa tinig. Napabaling siya dito. Matangkad ang lalaki at maganda ang tindig. Sa suot nitong three-piece suit ay mukha itong maotoridad na tao. Nang mapatingin siya sa mukha nito ay bahagya siyang natigilan. Kahit nakakunot kasi ang noo nito, habang nakatitig sa kanya hindi niya maipagkakailang gwapo to. Makapal ang mga kilay nitong ipinare sa itim na mga matang sa opinyon niya ay tila walang buhay. Aristokratong ilong nito at manipis ang makurbang mga labi. Yun ang unang pagkakataong nakakita siya ng ganong lalaki sa malapitan. Lalong lumalim ang gatla sa noo nito. "Tititigan mo na lang ba ako?" "Jeez, I could not believe Lolo got a new hard help like you." Sabi nitong tila sa sarili lamang ang kausap at nilampasan siya. Napakurap siya at natauhan sa sinabi nito. Akala nito'y kasambahay siya. Ang kapal. Oo nga't hindi siya kasing ganda ng mga celebrity o kasing sopistikada ng mga socialite. Pero ginawa niya lahat ng makakaya niya upang maging maayos ang itsura niya nang nagpunta siya doon. Pagkatapos ay ganun lamang ang sasabihin nito sa kanya. And who is he in the first place? Kahit gusto niya itong awayin, hindi bumukang bibig niya at inis na sinundan na lang ito ng tingin. Nasa tamang pag-iisip pa siya para mag-iskandalo sa pamamahay ni Lolo Mel. Saglit niyang kinalmang sarili bago bumalik sa living room. Namataan niyang aroganteng lalaki naglalakad ng paakyat ng hagdan. Noon lamang lumabas ang lalaking sumundo sa kanya kanina at isang matandang lalaki. "Lolo Mel," malakas na naiusal niya nang makilala niyang matanda. Napabaling ang mga to sa kanya. Si Lolo Mel ay malawak na ngumiti at mabilis na bumaba at lumapit sa kanya. "Leticia, ikaw nga iha. Kamukhang kamukha mong lola mo nung kabataan niya." Masayang sabi nito sa kanya at niyakap siya. Napangiti na rin si Letty at nawalang kaba. "Sabi rin huya nila mama," ani rito nang pakawalan siya nito. Hindi pa rin napapalis ang ngiti sa mga labi nito. "I will be glad to accept you as a real granddaughter, Letty. Kapag kinasal na kayo ng apo ko, ay magiging tunay na apo na kita." Nasasabik na sabi pa nito. Noon, nawala ang ngiti niya. Kaya nga pala siya naroon ay dahil sa kasal na wala siyang choice kung hindi ang pasukan. "Wait a minute, don't tell me Lolo na siyang babaeng sinasabi mo." Pukaw ng aroganting lalaki. Napatingala si Letty dito, nakakunot na naman ang noo nito at bumaba na rin ang hagdan. Parang alam na niya kung sinong lalaking ito. "Yes, she's sure soon to be wife, Damon. Iha, siyang apo ko na magiging asawa mo." Nakangiti pang pakilala sa kanila ni Lolo Mel. Nagkatinginan sila ni Damon. Ito ang lalaking pakakasalan niya.
Magagawa ba niyang makasundo ang lalaking ito? Gusto ko magpakasal kayo sa lalong madaling panahon. Seryoso nang sabi ni Lolo Mel nang nasa loob na sila ng silid na tumatay yung library sa bahay na yon. Magkatabi sila ni Damon na nakaupo sa mahabang sofa habang si Lolo Mel naman ay nasa tapat nilang couch. Pero tulad ng sinabi ko sa iyo kagabi, Lolo, I could not afford to get married at this time. Makakaapekto sa mga business deals kong pagpapalit ko ng marital status. Seryoso rin sabi ni Damon. Sinulyapan niya ito, paano naman makakaapekto ang marital status ng lalaki ito sa negosyo? May kutob siya na palusot lang nito iyon at ayaw lang talaga nito magpakasal. Sa bagay, walang problema sa kanya yon. Sa ugali ng lalaking ito at sa malamig na mga mata nito ay may palagay siyang hindi ito madaling pakisamahan. Alam ko na yun, Damon. Kaya kahit nalabag sa kalooban ko'y magpapakasal muna kayo na hindi ipapaalam sa iba. Ang makakaalam lang ay kayong dalawa, ako at ang mga magulang mo, Letty. Sabi ng matanda na pamaang siya rito. Si Damon na hindi umimik sa tabi niya, marahil ay pinag-iisipan itong sinasabi ng matanda. But of course, you will be a real married couple. May nakahanda na kayong titirang bahay na regalo ko sa inyo. Pero Damon, magkakaroon kayo ng announced wedding 6 months from now, kahit ano pang mangyari sa business. Hindi ako papayag na maging sekreto si Letty. Seryoso pa ring dagdag nito. Kahit papaano ay nantig ang puso ni Letty sa sinabi ni Lolo Mel. At least, alam niya na hindi siya ipapahamak ng matanda. Pero ang problema niya ay ang lalaki sa tabi niya. After all, dito siya ikakasal at itong pakikisamahan niya bilang asawa. In 6 months, give me what you promise and it's a deal. Sa wakas ay sabi ni Damon. Muli si Letting napalingon dito. Diretso itong nakatingin sa matanda na para bang nakikipagtransaksyon. Kapag nakita ko magandang pagsasama niyo bilang mag-asawa, sa loob ng 6 na buwan ay ibibigay ko. Fair deal? Umangat ang gilid ng mga labi ni Damon pero nasiguro ni Letty na hindi yun ngiti. Deal. At dito na po nagtatapos ang 2nd kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.